Kadaba! Hi mga momSHEILavs! Welcome sa episode ng momSHEILavs! Ako si Mommy Sheila at ito naman si Caleb. If hindi pa kayo subscriber sa aming channel, please subscribe. And this is our Christian family vlog. So, for today, i-share ko sa inyo yung checklist sa, checklist sa pagta-travel or yung travel checklist pagkasama mo ang little one mo or ang inyong baby. So, share ko sa inyo based on our experience kasi si Caleb ay na-travel na namin for the first time sa Bicol. And i-share ko sa inyo ang aking mga dala, mga essentials and dapat mga dalhin if magka-travel kayo with your baby. Okay, so let's start, Caleb. Busy ka dyan. Oh, huwag mo kukunin. Diyan ka na lang sa... Okay, so ang una, of course, kailangan meron kayong medicine kit. So, ito yung medicine kit ni Caleb. May picture pa yan. Para hindi mawala. At kung mawala man, alam nila kung sinong may-ari. Okay, so tingnan natin kung ano yung laman ng medicine kit. So, of course, kailangan dala natin ang mga vitamins ni baby. So, ito yung vitamins ni Caleb. Nutriline and ascorbic acid. Kailangan may dala din kayo lagi na paracetamol in case na magkasakit or magalagnat si baby, meron kayong gamot para sa lagnat. And meron din kaming cetirizine. Meron akong cetirizine na dinadala. Ito is for allergy. Prescribe yun ng doctor ni Caleb kasi sipunin si Caleb. Mana sa daddy niya. The next is after bites ng Tiny Buds. Ito, very important to. And gamit na gamit sa amin to kasi maraming lamok sa Bicol. And ito is kailangan talaga for kids kasi nakaka-soothe siya ng pangangati. In case may mga insekto na kumagat sa baby nyo, so pwede itong ipahid. And then, ito talagang holy grail to. Sobrang kailangan na kailangan namin ito lagi. Elica, prescribed ng pediatrician ni Caleb. Kasi pag nagkaka-rashes siya, so ito, pag ina-apply namin to, overnight lang, di ba Caleb? Overnight lang, nawawala na yung rashes ni Caleb. So, very effective siya, di ba? Hindi to paid, ha? Just sharing to you my personal experience and practices. And then, of course, kailangan meron kayong thermometer. Thermometer para ma-check yung temperature ni baby if ever may lagnat. And nasal aspirator in case na may sipon and barado yung ilong ni baby, ginagamit namin to pang sip-sip ng sipon. And then next is yung sodium chloride or salinase. Ito, nasal drops siya in case na barado yung sipon or barado yung ilong ni baby rather. Dinadrop lang to para pampalambot and lumuwag ang kanyang ilong, di ba Caleb? Gamit na gamit din to sa amin. Band-aid. Band-aid na pang baby in case magkasugat. And then, meron din kami sterile gauze swab. And this one para sa wound care and betadine. So we don't know, accidents are always there. And kaya nga accident, hindi natin alam kung kailan mangyayari. So dapat, we are ready! Di ba Caleb? And then next is, of course, yung mga personal na kailangan na ni baby, like yung mga damit. Like sa amin, dito ko nilalagay yung damit ni Caleb. Pero, nung nag-travel kasi kami, almost 1 week kami doon. So, talagang may isang maleta para sa mga damit ni Caleb. Dahil alam niyo naman, in just 1 day, mga 5 damit ang mga makukonsume. Dahil dumihin na siya because nagsisolid food na si baby. So, don't forget lang yung mga checklist. Of course, yung pajama, pantulog, yung shorts, sando, maraming sando, or pang top. And then, kung nagme-medyos pa si baby nyo, pag malamig,
bib is very, very important. Or lampin, gamit na gamit niya sa amin. Dahil itong isa ay malawayin. And of course, ito, yung diaper. Dapat meron kayong separate bag for diaper. And then, yung wet wipes. Okay, wet wipes. Case kailanganin para sa paglilinis. Nagdadala kami lagi nito, Pedialyte, in case na si baby ay magtae or magkaroon ng diarrhea or hindi natin alam. Kasi ito ay for to treat dehydration. And meron din kaming isa pa na dinala na ubos na, Erceflora. Yun is gamot sa pagtatae. In case na magtae si baby, kailangan meron kayong extra nun kasi in case, diba yung pupuntahan nyo walang pambili or walang bilihan rather. So, meron kayong naka-ready na gamot sa pagtatae. Tapos, meron din kaming dalang off for kids, lotion. Ito, isa ko lang ginagamit kasi meron si Caleb mosquito repellent. Yung parang nilalagay lang sa wrist or sa paa para iwas lamok. Meron din akong Tiny Buds, from Tiny Buds to, Rice Baby Lotion para moist yung skin niya. Kasi diba ang skin ng mga baby mabilis mag-dry para iwas rashes din. Next is carrier. Ito, nagamit din namin to nung umuwi kami ng Bicol kasi syempre if you want to have a walk or kapag meron kayong mga lakad, mas madali na i-carry si baby. Next is ang feeding essentials ni baby. Wala dito pero nagdala kami ng spoon and maliit na bowl tsaka yung bib ni Caleb kasi nag-solid na siya. So, meron kami baon na ganon. And then, itong pacifier na pwedeng lagyan ng like fruits, first snacks, para meron siyang kakainan. Ano nga ito? Kulambo. Kulambo, ito actually para sa stroller to or sa carrier. Pag meron kayong carrier, yung parang car seat na carrier, 2-in-1. Pwede itong ilagay doon in case pupunta kayo sa isang lugar na malamok. Like parang sabihin natin, sa dagat or somewhere na malamok, pwede nyo, or natutulog si baby, pwede nyo ito gamitin. Mga teeter. Ito very, very helpful to kasi pag nasa biyahe kami, mainipin ang baby namin, si Caleb. Kaya ito yung binibigay ko sa kanya para ma-divert yung attention. Last but not the least is yung medical record ni baby, yung kanyang journal or yung baby book. Ito, importante to kasi in case naman na magkasakit si baby at kailangan nyo mag-visit ng doctor noon sa place na puntahan nyo, at least meron kayong maipapakitang record ni baby. Nandito lahat. Case tanungin, kung ano yung medical history niya, maipapakita nyo. So, yun lang. Yun yung checklist namin. And checklist ko personally for my baby for traveling. And if meron pa kayong naiisip for additional na pwede idagdag sa checklist, you can also share it to me. You can comment down below. And please, you can subscribe sa channel namin for more videos na i-upload namin about Christian family vlog. And this is my personal episode as a mommy. Ito yung time ng mga vlogs na i-upload namin ay solely for mommies. So, mga co-mommies dyan, you can follow and you can subscribe para you can have more videos about momSHEILavs. Also, mga momSHEILavs, I want to share to you what Proverbs 22 verse 6 says. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So as we travel, or as we prepare rather for our travels, and as our baby grows, we also prepare them on being like Christ in
the light of the gospel. So they will not depart from all that they will understand and all that they will learn from what the Bible is saying. Right, Caleb? So we hope that you enjoyed this video and we hope that you will subscribe to our family YouTube channel. Say thank you, Caleb.